Ikinalugod ng ilang OFW sa Middle East ang libreng tawag program na ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga telco network kung saan babantayan ng National Telecommunications Commission ang magiging pagtalima rito. Samantala, tiniyak naman ng AFP ang kanilang kahandaan na tumulong sa repatriation effort sa gitna na nagpapatuloy na gulo sa gitnang silangan. May report si Patrick De Jesus. Ramdam sa malaking bahagi ng Middle East ang nagpapatuloy na giyera ng Israel at Estados Unidos sa Iran, kung saan walang katiyakan kung kailan ito matatapos. Kahit sa Abu Dhabi, sa United Arab Emirates, kung saan nagtatrabaho si Ara sa loob ng 4 na taon, nasasaksihan ang mga palitan ng missile at drone attacks. Rinig namin yung sounds at saka parang nagkakaroon kasi ng warning every time na bawa merong umano na missiles. Nakakatanggap kami ng warning sa cellphone namin na para na warning from the government na ayun nga. And then after naman nun, makakatanggap din kami ng alert na okay na, pwede na kami lumabas. Kahit aminado sa nararamdamang takot at pangamba, wala pa namang plano si Ara na umuwi sa Pilipinas. Tinitiyak rin anya ng gobyerno ng UAE ang kahandaan at kaligtasan habang may pakikipag-ugnayan din sa kanila ang embahada ng Pilipinas. Pero ang mga kamag-anak ni Ara dito sa bansa nag-aalala para sa kanya. Yan, ang daming nangangamusta kung ano ang lagay namin dito kasi nag-aalala sila gawa nga ng siyempre, di naman tayo sanay. Di ba kung sa Philippines, hindi naman tayo sanay sa ganito. Kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nagpatupad na ang telco companies ng libreng tawag para sa mga OFW sa gitnang silangan. Malaking bagay sa mga kagaya ni Ara para matiyak ang tuloy-tuloy na komunikasyon sa mga kaanak. Kahit na walang internet, makakatawag kami ng libre sa mga kamag-anak namin sa Pilipinas. Saka maganda rin siya in a way kasi hindi naman lahat ng OFW dito may data kasi medyo pricey din yung data dito yung load. So in a way makakatulong siya sa communication. If ever ayun nga worst case scenario is mawala ng kuryente and all. Para sa Globe at TM subscribers, kasama sa package ang 1 gig mobile data, 15 minutes ng voice call at 15 SMS text credits. Unequal naman ang inilaan ng PLDT at Smart gamit ang landline, habang binuksan din nila ang isang crisis hotline sakaling mangailangan ng isang OFW ng agarang tulong. Samantalang andito, libre ang tawag sa lahat ng covered countries kahit ano pa man ang gamit na network. Mayroon ding free call station sa mga mall sa buong bansa na bukas sa lahat ng subscriber kahit walang load. Babantayan ng National Telecommunications Commission ang pagtalima ng mga telco network sa direktiba ng Pangulo. Binigyang diin ni NTC Commissioner Ella Bianca Lopez na ang libreng tawag program ay bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan na matulungan ang mga OFW sa gitnang silangan at matiyak ang kanilang kapakanan. Dagdag ng NTC, magsasagawa sila ng mga kinakailangang koordinasyon para siguraduhin na may kinabang sa programa ang mga OFW at kanilang pamilya. Samantala, siniguro ng Armed Forces of the Philippines ang kahandaan na tumulong sa repatriation o pagpapauwi sa mga Pilipino pabalik ng Pilipinas. Kabilang sa posibleng gagamitin ay ang transport aircraft ng Philippine Air Force at mga sealift vessel ng Philippine Navy. Pero sa teknikal na paliwanag ng AFP, kaiba sa sitwasyon noong COVID-19 pandemic, maraming dapat ikonsidera ngayon sa pagpapadala ng kanilang asset, lalo't sarado pa ang airspace sa malaking bahagi ng Middle East dahil sa patuloy na bombahan ng missile at drone. Dagdag ng PAF, mahalaga ang isang komprehensibong plano para matiyak ang kaligtasan.
We have to consider several things po, like yung prepositioning natin, ground control, coordination on the ground, and this is miles away. Medyo malayo po ito, no? So, yung also the issues about diplomatic clearances, conflict wartime po tayo, unlike po nung COVID, ma'am, na, we just, it's more of a health risk. Now, we are considering, syempre po yung conflict, yung safety po ng, hindi lang po ng movement, but lahat po, even the aircraft, even lahat po ng nandun po sa airspace. Sa gitna naman ito, ilang Pilipino na ang nakauwi sa Pilipinas sa pamagitan ng chartered flights. Nabigyan na rin sila ng kinakailangang tulong ng Department of Migrant Workers at OWA. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.